Birthday pala mga kababayan ni dating Pangulong Digong noong March 28. Ngayon, may birthday greeting syempre yung kanyang pamilya, lalo na si Congressman Pulong. Ayan po mga kababayan, sabi rito, Pulong's birthday greeting to Digong. Pulong's birthday greeting to Digong. You raised us with wisdom and strength. Ako po, maintindihan natin, siyempre anak siya, yung ang kanyang mensahe sa kanyang tatay. Pero wag na ninyo kaming papaniwala. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Doon sa mensahe po ninyo, Congressman Pulong, sa inyong tatay, sarilihin na lang siguro po ninyo. Kasi yung sabi po ninyo na kayo ay pinalaki ng inyong tatay with wisdom and strength, malayo pong maniwala kami doon. Makikita niya, Mr. Maravillas, sa inyo sigurong understanding, wisdom and strength yun. Pero sa amin po, malayo na masabi namin, pinalaki kayo with wisdom and strength. Kasi baliktad po sa wisdom ang nakikita po namin. Wala man yata ng wisdom si tatay po ninyo. Pati po kayo, pati yung tinatawag ninyong strength, wala eh. As president, hindi po strength yung ipinakita niya. Lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea. At yun ang palagi niyang sinasabi. Mahina tayo. We are a weak country. Hindi natin kayang tumayo against China. Kaya nga gusto niya nang ipamigay, gawing province yung ating bansa. Yun ba yung sinasabi ninyong strength in wisdom? Malayo man po sa katotohanan siguro, Congressman Pulong. Kung yun po ang ibig sabihin ninyo ng wisdom in strength, I think that is the opposite. Walang ka-wisdom po yung tatay ninyo. Bakit? Kahit i-check pa natin sa dictionary. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Talagang i-check sa dictionary. I-check natin sa dictionary para hindi tayo magkamali. Ano bang ibig sabihin ng wisdom? Mayroon ba noon ang inyong tatay? At yun bang wisdom na yun na sabi ninyo, yun ang kinalakihan ninyo sa inyong tatay? Totoo ba yun? O baka imagination lang po ninyo? Kasi nga po, walang ka-wisdom sa totoo lang. Ang inyong pong tatay, based sa definition mismo ng dictionary. Bakit niya, Mr. Maravillas, ano ba talaga ang ibig sabihin ng wisdom? Napakalinaw po. Ano sabi ng dictionary po ng wisdom? Wisdom, the quality of having experience, knowledge, and good judgment. The quality of being wise. Yung ipamigay mo yung territory at sabihin mong pwede na ninyo gawing province ng China. Ano yung wisdom na makukuha mo doon? Masasabi mo bang good judgment yon? Anong klaseng experience ang sinishare sa atin ng inyong tatay? Nagsakritisyo, yung ating mga national heroes. Nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Tumayo despite ng kanilang kalagayan noon, mga kababayan. Lumaban para magkaroon tayo ng kalayaan and we have this country. Tapos sasabihin ng tatay ninyo, pwede na ninyo kaming gawing province. At nagdesisyon pabor sa atin yung UNCLOS. Inaward sa atin, sabi ng UNCLOS, inyo yung territory. Tapos sabihin niya, papilan lang niya yan. Itapon ko yan sa basurahan. Anong klaseng wisdom and judgment mayroon ang inyong tatay? With such kind of statement, di ba lahat kabaliktadan po? The other words, mga kababayan, yung synonyms ng wisdom, sabi dyan, discernment, sense or good sense, common sense, astuteness, acumen, smartness, judiciousness, foresight, clear-sightedness, prudence, circumspection, logic, rational or rationality, soundness. So mga kababayan,
Congressman Pulong, nag-fall man lang doon sa mga mga minensyon natin na kasing kahulugan ng wisdom, synonyms ng salitang wisdom, yung karakter na ipinapakita ng inyong tatay. Di ba zero? Wala sa quality, wala sa karakter, wala sa pinapakita, wala ni isa, wala doon. Walang quality ganon ang inyo pong tatay, zero. Kundi the opposite po. Ano yung opposite ng wisdom? The opposite is stupidity, folly, or foolishness. Iyan yung nakikita namin. Yan ang karakter na pinapakita po ng inyong tatay. Pasensya na kung ganon. Kasi lahat ito, siya po yung may gawa. Tama po mga kababayan. Huwag kami Congressman Pulong sasabihin ninyo na you raised us with wisdom and strength. Wala po kaming nakikitang ganon. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Ayan po. Walang ka-wisdom na tao, mga kababayan. Pati yung mga kasama niya, mga kababayan sa gobyerno. Isa doon si Harry Roque. Si Harry Roque mismo, wala ding wisdom. Nilaglag yung kanyang amo. Siya mismo yung pasubo, kinonfirm na nakipag-secret agreement yung dating Pangulong Digong sa China. Anong wisdom doon, mga kababayan? Ano yung strength doon? Di ba pagpapakita yon ng weakness? That you cannot assert the sovereignty ng ating bansa. Inayaan mong api-apihin tayo at kamkamin yung ating territory at hindi nakipagkasundo ka na i-maintain yung status ko at mag-dictate sa atin yung China kung anong dapat nating gagawin sa ating sariling territory. Anong wisdom and strength, mga kababayan, ang mayroon? Mayroon po doon. Tama po, mga kababayan? Ayan po, nakipag-gentleman's agreement. Kaya sabi po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, that gentleman's agreement niya was a disguised surrender of our exclusive economic zone rights.
Tapos sabihin mo may wisdom in strength, sinurrender mo yung ating exclusive economic zone rights, strength pa rin yun sa'yo. Yun ang pagpapakita ng total weakness. Weakness ang pinapakita ng inyong tatay, hindi po strength. At malinaw na paghudas yun. And that is not a good judgment. Kaya zero wisdom po. Ang may wisdom yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May strength and wisdom po. Makikita mo po sa kanyang paninindigan at sa kanyang mga pananalita. Ito ang may totoong wisdom and strength. Sabi niya, Filipinos do not yield. President Ferdinand Marcos Jr. stands firm that the Philippine government will not surrender the country's sovereign rights over the West Philippine Sea and will not be deterred by China's threats amid its recent intimidation, saying he will implement a response in countermeasure package against them. Pati sa kanyang pananalita, tingnan ninyo, maingat siya sa kanyang mga statements, pinag-iisipan. Sabi niya, over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response in countermeasure package that is proportionate, anya, deliberate and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by the agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. We seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence, submission, or subservience. Filipinos do not yield. Yan po ang wisdom and strength. Makikita mo sa maingat na pagbibitaw ng mga pananalita. Hindi mayabang, humble lang po siya, pero firm siya sa kanyang paninindigan. Tapos sabihin ninyo na may wisdom in strength si Digo. Hindi kami maniniwala kasi wala yon sa kanyang karakter, sa kanyang pagkatao. Kasi nga, unang-una po mga kababayan, paliwanag ko sa inyo, ang wisdom kasing totoo, galing yon sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Iyong mismong Diyos, minumura ni Maudix. Paano magkaroon siya ng wisdom? Yung murahin mo nga lang yung Diyos mga kababayan, ay talagang walang ka-wisdom yun. Imagine, yung naglalang ng langit at lupa, naglalang mismo sa'yo, mumurahin mo. Di po ba mga kababayan? Isabi mismo sa Bible, yung totoong wisdom galing po sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan po ang sabi sa Proverbs. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Yung mga mangmang, mga estupido lang, mga kababayan, ang nagdi-despise ng wisdom. At ang wisdom na totoo galing sa Diyos, kung yung Diyos mismo, minomura-mura mo, paano mo makukumbinsi yung mga taong may wisdom, ang taong ganon? Ganon ang pagkatao, ganon ang pag-ugali. Sabi sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Hindi maniwala sa Diyos yan, no? Hindi maniwala sa Diyos, mga kababayan, si Maudix. Kaya nga yung barkada niya, mga kababayan, godless country din. Si Xi Jinping, yung China, atheist country, hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala lang sa kanilang sarili. Isabi po sa Word of God, sa Proverbs. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Kaya po liko-liko magsalita si Digong. Ngayon ganito yung sasabihin, bukas iba na. Di ba? Unstable yung kanyang pag-iisip. Kasi nga po, nagre-rely lang siya sa kanyang on his own understanding. Hindi maaari ang ganun po. Never daw tayo na umasa lang sa ating
sariling pagkaunawa. Napakalinaw po ang sinasabi sa Word of God. Galing mismo sa pananalita. Mga kababayan, pinasulat kay King Solomon. Si Solomon po, the wisest man on earth. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ina-acknowledge niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon nga yung napakaganda yung mensahe niya, ngayong Easter Sunday. Sabi niya, mimic Christ, be Christ-like. Gawin nating modelo yung ating Panginoong Hesukristo. Yan ang leader po. Ayan PBBM, remember the needs of those who have less in life, the sick, in the downtrodden. President Ferdinand R. Marcos Jr. reminded the Catholic faithful to be inspired by the promise of Jesus Christ to rise again and deliver eternal salvation for all, as he urged them to be united in praying for collective pursuit to build a bagong Pilipinas that everyone deserves. Kita ninyo mga kababayan, ina-acknowledge niya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, ng Diyos, mga kababayan, sa ating buhay. Ngayon yun magabay sa atin para sa pagkamit ng ating mga pangarap, para sa bagong Pilipinas that everyone deserves. You see, easy mouthings mga kababayan, yung mensahe, lahat pagmumura, lahat yung mga masasamang salita, prayer rally ng prayer rally na sinagawa doon sa Liwasang Bonifacio. Ano yung narinig ninyo? Rebellion, mga kababayan, pagmumura, paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. You see, walang gabay yung ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Paano gabayan ang isang taong ganon na pati yung Diyos, mga kababayan, minumura niya, tapos sabihin ninyo, may wisdom in strength. Huwag kami pulong. Ayan man lang po ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.